Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, petsa 16 sa buwan sa Oktubre 2025. Sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako yung higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin na sab ko ninyo sa usa ka oras nga panaghisgot og sa pagbalita sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Apan sa dili pa ato sang ipadangat kining mga lokal ug national nga mga front pages dinhi sa atua. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Mandawi City Clerk fired for failing to remit 3.3 million pesos. Sa Super Balita, giingong nipatay sa rider nadakpan. Sa The Freeman, city pushes flexible setup for classes amid quake fears. Sa Banat News, duha ka sunog miigo sa dakbayan sa Sugbo. Sa Philippine Daily Inquirer, Discayas opt out of ICI probe, cite XX opinion. Sa The Philippine Star, Discayas will no longer cooperate in ICI probe. Sa Manila Bulletin, OMB calls on Judiciary and Congress to open SALENS. Ug sa Tempo, Diskaya couple backs out of ICI probe. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga lokal ug nasyonal nga pamantalaan sa atong pagbalik atong paningkamutan nga makontak ang Pag-asa alang sa latest weather update. Unya ato sang ipadangat ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
the one I pray. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Sa dili pa to mga balita, ato sang ipadangat kining latest weather update alang sa gikan sa Pag-asa Visayas. Ni sa tong linya, Sir Jomer Eclarino. Maing buntag, Sir Jomer. Yes, Attorney John, good morning sa tanan. Ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area na atong gimonitor na sa 1,540 kilometers silangan sa may silangan bahin sa Visayas ug expected nato karong adlaw makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa atong latest na analysis, medium chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area. Samtang ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakaapekto sa may Luzon o diri sa Visayas. Atong weather condition diri sa Central Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu tungod kini sa easterlies makasinati gihapon kita ng mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawan ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 5:26 karong hapon, ang dagat mo hunas alas 12:43 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:09 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat, Sir Jomer, sa imuhang weather update niya. Good morning ninyong tanan diha sa inyong buhatan, sir. Okay, makadto ang ato ang weather report gikan sa Pag-asa Visayas ug karon anrita sa ato ang mga balita. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, cash clerk sa Mandawi City Treasurer's Office gipatangtang sa trabaho human giingong nakadispalko og kapin 3 milyones pesos nga buhis. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitangtang sa trabaho ang usa ka cash clerk sa City Treasurer's Office sa Dakbayan sa Mandawi. Human mapamatud-an nga nakalapas sa grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty o conduct prejudicial to the best interest of the service.
Ang maong empleyado giingong nakadispalko og 3.3 milyones pesos. Ang kwarta gikan sa bayad sa mga business ug occupational tax ang wala marimit. Nagdumili ang opisyal sa pagpangan sa maong empleyado. Apan matud ni Attorney Gonzalo Saling Maligon ang City Administrator nga sa investigasyon pinaagi sa City Legal Office na tino nga wala niya girimit ang collection ug wala usab siya nakapasta og husto nga daily reports of collections ug deposits. And then, ang recommendation sa investigator or investigating team was dismissal. Kay seryoso kay na nga offense. That's dishonesty, gross dishonesty. Unya, imagine ka pila ka buwan ni na tabo sa previous administration. Nasairan nga sa record ni atong Pebrero miaging tuig aduna nay natala nga walay narimit. Ni atong Abril karong tuiga, gimando sa City Treasurer's Office sa empleyado sa pagpasabot sa walay remittance. Sa paglingkod sa katungdanan ni Mayor Tadeo Junki Uwano na desisyonan nga ipadayon ang formal nga investigasyon, di na pamatud-an sa mga ebidensya ang iyang pagkadispalko. Ang iyang rason kay dili kuno reliable ang report. Unya defective kuno ang charge, unya nganong siyara ana. So, essentially yang tubag. Gawas sa pagtangtang sa trabaho, ang empleyado nagatubang og pagkansela sa civil service eligibility, retirement benefits o gididaan nga makatrabaho pagbalik sa gobyerno. Nagplano usab ang syudad nga mopasaka og criminal case batok sa maong empleyado. Imong gilabtan ang pundo sa Treasurer's Office. Di pagid gamay nga amount, dako pagid nga amount, 3 kapin million. This will also serve as a warning and a reminder to everyone who has custody of funds. Di ba? Public service is public trust. Aduna pay dugang nga mga empleyado ang gipaubos karon sa investigasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Kapitolyo nakadawat og 123 million pesos nga hinabang gikan sa managlahing LGUs, institusyon ug uban pa. Gamiton ang maong pondo sa nagpadayong Recovery and Rehabilitation Program ubos sa Task Force Kumbati Cebu. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. As of August 14, nakadawat ang Cebu Provincial Government og 123 million pesos nga cash donations isip tabang ngadto sa mga apektado sa magnitude 6.10 nga linog sa Northern Cebu. Gilangkuban kini sa mga donasyon nga nagagikan sa mga institusyon, personalidad, apil na ang ubang mga local government units sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Karong adlaw, miapa sa paghatag sa donasyon ang Baguio City Government pinanguluhan ni Mayor Benjamin Magalong. Makadawat ang upat ka mga LGU sa Northern Cebu og tag 500,000 pesos nga magamit sa rebuilding operations. Gitunol usab ni Magalong ang tampo gikan sa Mayors for Good Governance nga 125,000 pesos nga tukang Gobernador Pamela Baricuatro. So we have 4 municipalities na na-identify namin based doon sa recommendation ng CDRRM ninyo. So tinurn over namin yung donation, and this donation actually was fast-tracked and facilitated by no less than Congressman Councilor Jomo Lintas. Samtang mihatag ang Misamis Occidental Provincial Government, pinanguluhan ni Governor Henry Waminal og 4.3 million pesos nga financial assistance ngadto sa Kapitolyo og 5 ka mga LGU sa Northern Cebu. Mitunol usab ang Asenso Pinoy Party List og tanan-tanan 3.5 million pesos isip tabang na ngadto sa probinsya og sa 5 ka mga LGU sa amihanan. Gawas nini nihatag ang Asenso Pinoy og tag 20,000 pesos nga financial assistance ngadto sa kapin 70 ka mga pamilya humanamatyan tungod sa linog. Dungan sa walay puwas nga pagpasalamat, mipasalig si Baricuatro nga apil sa gahinan sa maong donasyon ang rehabilitasyon sa mga LGUs nga hilabi ang giigo sa linog. Everything will be accounted for. As you've seen ganina, ang kuha ang Treasurer's Office, resibuan. Unya, we will be also convening a composite team sa Kumbati Cebu Task Force, from the private sectors to look into the mga donations, para at least transparent pa. Tinuod nakadokumento ang tanang mga donasyon ngadto sa Task Force Kumbati Cebu aron masuta asa paingon ang maong pundo gawa sa pag-abag sa mga apektadong pamilya hangtod nga makabangon.
Gamiton ng pundo aron katukuran sa mga nangagubang istruktura sama na lang sa buildings, mga agianan ug uban pa. Hinoon padayon ang pagtuki sa task force alang sa nga panghimuong lakang ngadto sa nagpadayong rehabilitation efforts ngadto sa norte. So as long as naa ang ato ang recovery and rebuilding program phase nato dito sa norte, so naa gyud ang kombati Cebu Task Force. Navarro, CCTN News. Samtang kagamahanan sa syudad sa Mandaue nitunol sa financial aid sa mga LGUs nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog didto sa aminang bahin sa Sugbo. Padayon usab ang pagbangon sa mga labing apektadong lokalidad. Ang kasiguran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Dinhi gawa sa City Auditorium, gipahimutang ang mga tent, dinahimong temporaryong buhatan sa nagkadaiyang departamento. Kinisubay na sa kadaot nga naangkon sa City Hall tungod sa 6.9 magnitude nga linog ni atong Setyembre 30. Gikordo na ang City Hall nga adunay grabing kadaot. Ang transaksyon o operasyon nagpadayon sa mga tent. Matud ni Mayor Maria Shelo Martinez nga usa sa ilang prioridad ang pagtukod og modular units nga mahimong temporaryong City Hall. Panigurado ni Martinez nga nakadokumento ang tanang mga nadawat nga hinabang gikan sa pribadong sektor ug mga lokal nga kagamhanan. Actually, although Mayor Jonky came with the councilors today, ubay-ubay na ginug napada ang City of Mandaue dili sa dakbayan sa Pugo. So immediately after the earthquake, they already sent manpower to help us, which was what we really needed at that time. Ang mga inisyal nga tabang nga nadawat, matud ni Martinez nga natugyan ngadto sa mga barangay nga gitahasan usab sa pagtubag sa panginahanglan sa mga residente. Mapasalamaton si Martinez sa mga nihatag og pinansyal nga hinabang. Lakip na ang syudad sa Mandaue pinaagi ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga nitunol og 1 milyon ka pesos. Pagkakaroon wala gid kay ta mo spend pa kay nagsige pa matag paningkamot nga makita gid nato unsa gid ang extent nga sa atong mga dapat buhatonon sa umaagi. So we're really trying to manage the trust the financial trust given to us. Susama sa Bugos City, temporaryo usab nga napahimutang sa gym ang mga buhatan sa munisipyo sa Daan Bantayan. Labing naapektaran usab ang ilang municipal hall. Mapasalamaton ang lungsod sa hinabang nga gitunol sa Mandaue nga 1 milyon ka pesos. Ako na ning tabang gid para namo. We are truly grateful sa inyong tabang. Lisod ang sitwasyon pero may kamot may nga Matud ni Mayor Arabis nga moabot sa 30,000 ka mga pamilya ang naapektaran sa linog. Gani kagahapon nagpadayon ang pag-apod-apod sa mga trapal sa apektadong residente. Sa kuha na mo sa kanang sa gawas bitaw atop. Kay naaman mi sa gawas ng atog kay kanang kuyawan mi kay ang pikas na mong bongbong na kuan ba ato pag linog. Ang Mandaue ni tunol og tag 1 milyon ka peso sa 7 ka mga lokalidad nga labing naapektaran sa 6.9 magnitude nga linog sa norte. Ato gining tuyo na cash atong ihatag first with the approval sa atong mga city council kay maski bawo man gyud ang LGU na unsa pay needed pa diri sa ilang syudad. Ang laing 5 ka LGU mawang San Remigio, Midilian, Sugod, Borbon ug Tabugon. Ang ubang opisyales sa syudad ang nitunol sa hinabang sa ubang lokalidad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, City Auditorium sa Lapu-Lapu City gibahaan human sa kusog nga pagbundak sa uwan. Tungod niini kanselado ang usa ka basketball match gumikan sa ilang kahimtang. Ang kasiguran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Wa na madayon ang third game kagabi sa nagpadayon nga basketball league sa Lapu-Lapu City alang sa umaabot nga kapistahan sa dakbayan karong Nobyembre. Kini tungod kay pasado alas 8 kagabi nibundak ang kusog nga uwan hinungdan nga gibahaan ang City Auditorium kung asa gipahigayon ang maong liga. Sa video nga kuha ni Lindy Maitel Amaya, makita nga nabahaan gyud ang tibuok korte hinungdan nga nidesisyon ang committee nga dili duwaon ang nahabilin nga nakaschedule. Sigun pa niyang iyahang team na unta ang magduwa sa third game. Apan human sa 15 minuto sukad sa pag-uwan, nasudlan na og tubig ang City Auditorium. Kantuan gyud ma'am, kanang lapas gyud sa lapalapa. Aw kanang dira gyud sa angkel nimo ang water. Sa sulod ra sa auditorium, but dito sa gawa sa auditorium sa katong naanay dalan, kuan siya, kuan gyud lapas gyud sa
diri gyud sa iyang unahan sa uncle nato. Suma pa ni Amaya nga kini mo ay permerong higayon nga nakasinati siya sa maong sitwasyon. Apan aduna na higayon ni adtong nilabay nga buwan nga wa usab na dayon ang ilang duwa ato sa elimination round tungod kay nasudlan usab og tubig ang auditorium apan dili susama kagabii. Samtang sa text message nga gipada ni City Engineer Perla Amar nga kanunay ang paglimpyo sa mga drainage system. Apan sa nahitabo kagabii, wa lang makaato ang drainage sa kakusog sa uwan. Dugang pa niyang dali ra usab kining nahubas. Gibutyag usab niya nga lakip sa ilang plano sunod tuig, mao ang pagpalambo sa drainage line sa Dakbayan. Apan sa pagkakaron, hangyo niya sa mga manindahay sa mong dapit nga unta dili ilabay sa mga drainage line ang ilang mga basura. Dugang pa ni Ana na nawagan usab si Amaya nga unta adunay itagana nga laing venue para sa maong liga aron nga kung subling mahitabo ang maong insidente, adunay laing lugar nga mapadayon ang nakaschedule nga duwa. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, gituohang responsable sa pagpatay sa usa ka motor taxi driver sa Barangay Kalunasan, Cebu City na dakpan sa manhunt operation. Mitug-an ang suspect nga gibayran lang siya og 3,000 ka pesos aron himuon ang linuog nga krimen. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan na sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang suspitsado sa pagpatay sa usa ka motor taxi driver sa sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan nitong Domingo. Ang suspitsado gilangan sa Kirk Blas Monteron Amasa, 21 anyos, taga Biaranas Extension, Barangay Dulho Fatima sa Dakbayan, Sugbo. Dito siya nadakpan sa Ruyo sa Redemptorist Church sa Barangay Kaputaw alas 8 sa buntag kagahapon. Siya ang responsable sa pagluglog sa liog sa biktima nga si Dexter Nanong Dandan, 48 anyos, taga Elizabeth Pond Extension, Barangay Kaputaw sa siyudad sa Sugbo. Mato ni sa Colonel Enrico Figueroa, hepe sa kapulisan sa sudad sa Sugbo, nga nasundan sa mga sakop sa Guadalupe Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Vinstin Buntilaw. Pinaagi sa kuha sa CCTV camera kung asa paingon na suspitsado human mahimo ang krimen sakay sa motor sa biktima nga Honda Click. Human makuha ang impormasyon nga ang suspitsado misulod kini construction site sa Loyo sa Redemptorist Church, dala ang motor sa biktima gi-surveillance na kinidayon. Pagka-Martes ator sa pagtambog sa trabaho niini, isip construction worker, dala usab ang motor sa biktima gidiretso kinigdakop. So sa loob po ng 48 hours ay nasolve po natin ang krimen na ito. At nahuli ang suspect, na-recover ang mga ginamit niya. Yan, makikita natin yung kanyang sinuot, yung helmet. Na-recover po ang ating kapulisan. Ang na suspitsado nga gisugo siya sa paghimo sa krimen pinagi sa pagbayad kaniya og 3,000 pesos o gisaaran nga kung makuha ang motor iyahan na kini. Wala na mubutyag sa media ang suspitsado kung kinsa ang nagsugo kaniya. Sanglit sa pulis ra niya gihatag ang tanang kasayuran alang sa himuon nga follow-up operation. Drugas ang usang sakitan ang motibo sa krimen tungod kay ang gingong mastermind usaman ka drug personality nga wala lang una ibutyag sa kapulisan kung kinsa. According sa kanya, 3,000 pesos lang. Base sa kuha sa CCTV camera, nakita ang biktima nga nagmaneho sa motorsiklo angka sa suspitsado. Gani sa sitio Mahayahay, mihunong pa ang duha ug daw nagistoryahanay pa kini. Sunod sa saka oras bibalik ang motor apan usa na lang ang sakay niini nga mao na ang suspitsado ug mipaingon kini sa gururdo. Di nakuha sab siya sa CCTV camera sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa mga pulis ang motor, helmet sa biktima ug suspitsado. Lakip na ang gisuot nga sapot niini nga mo'y nakita sa CCTV. Giangkon sa suspitsado ang krimen ug alang niya tungod kini sa kalisod ug alang sa iyang pamilya. Misugot siya sa sugo sa mastermind bugti sa 3,000 pesos nga bayad. Nangayo siya og kapasaylo sa kabanay sa iyang gibiktima ug andam niya nga dawaton kun unsa man ang hukom sa iyang nahimo. Ano misugot ka sir nga bayran ra kag 3,000 niya patay kag tawo? Para lang sa pamilya yun. Ha? Para lang sa pamilya. Para walay laing kwan sir like drugs or unsa. Drugs yun. Subinyo ka na kay asawa, anak. Bila ka mga anak? Isa. Wa ka magtuo nga masakpan ka? Wa ko gudawang din. Kasong order ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug itong mga balita, inyong nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Sa atong pagbalik, ato na makauban akong partner nga si Malu Inocando Tabar alang sa mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight. The transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy as a latecomer. Nagkabaw ka ito yung nag-ilis ko. Relo, kumpiyansa pa kay ko, anak ko. Na late ko, basig dugay manggod nakabaking ang kaning ako ang gikuan ba na nag-ali ba. So, Okay, ko, ra. okay pa, pagtanaw na ko, Fruits, nga na, sugod. 10 minutes day ang delaying. Okay. Sayop sa relo. Pero walay sulob-sulob ba? Mm. Kanagay tao-tao na naman di sulob. So, ako na siyang gi-adjust. Nya, kagahapon, busy man ka. Yes. Thank you. Busy kayo kung partner kagahapon mga gala kay Oh. wala gito. Mao na to tong giingon gahapon. Always man good na way every Oh. year. Akong priority good for every year is kanang kuan service. Una, so makahuluganon kaayo iyang iyang birthday celebration. Ako kay ganahan sa dunta ko minana partner pero kining saan na siya makinahanglan tag dako nga funds for Dili that. man. Dili ra na sila mamili. Kay for context magud mga igala si Mama Lo, di ba birthday niya kagahapon dito niya gi-celebrate with the elderly. Sa gasa sa gugma. Always ko ana every year. Unya even during the pandemic niya. Usually magluto naman mi unsay mo ang kuan. That's Pwede, nice. unya. Usay, mag-gasyahan, unya. Oh. When my friends found out, like sila si Maricel, Oasis Food, si Maricel ug si Glenn, birthday man sad na niya, October 2. So, ingon siya nga, unsay akong matabang ko, ikaw lang. And then, nakabanta man may nga, ganahan kay sila cook. Cook? Oo, ang mga lola. Basta mga madri. So, moto na anad na siya nga, mo po diyang ihatag. So, ako na lang ipabugnaw niya. Mahappy kay sila. Before kami sa kumama, magluto may gumba o pansit. Kay ka na bang, di ba kakatag ano, kay they just depend on mga donations or og naamagay, di kay na anak kadako. So, to me, ang ako gyud is, kanang we take things for granted, nga makakauntag lami anytime. But them, dili man pirmi. So, anak ko, sister, pwede ko mananghid mo, hatag lang ko. Ang ending, kaya mo balik, putagaan man sila gamay. Balik lang niya if kulangan. So, naiuban mo yung day, pwede ka ng tambok. Tambok yun yung taon ang request. Oo, kay
Kana kasgari is dautan ba ya ilang kaon. Oh. Oh, before man gud akong papa, if nato siya kuan ay siya extra mo, ana siya diya manghatag siya sa kasako nga bugas. Sometimes people just go there give bread. Yeah. Oh. Anything. So Yeah. salamat sa pagpa-oily sa ilahang ngabil simod. Lipay kay sila sa kagumkom. Oh, yeah, unsa ta partner? Oh, Pare ato sige, tong ito sa bitanan tong topic. Oh, ining kuan man good partner, kabahin gyapon sa linog no kay nagkuan naman ongoing na ang ato ang attempt to recover or to rehabilitate nya. Usa sa dakong problema nga atong giatubang karon kaning unsaon ni sa Department of Education ang estado sa edukasyon dito sa norte nga grabing naapektahan sa linog kay na may mga eskwelahan partner nga. Actually, ang sister school sa akong alma mater, CIC, kanang Colegio de la Inmaculada Concepcion. Unsay sister school? Sister school dito kanang St. St. Louis de Marilac. Oh. Unya, naghatag man nga to among batchmates attorney ug mga kanang relief goods ba kay bugo man na sila no? Yes. And then we found out kanang nga i-demolish na lang dai sila. But that's the school, so ang mga bata and also the home of the sisters. Tinuod partner, CRMC, St. Louis de Marilac College of Bugo, up for the, I don't know sa CRMC, but kanang sa St. Louis, ipa-demolish ko no, and these are private schools. How much more ka, partner? Yes, exactly. Kay ang atong mga numubitaw diri sa Cebu, if you remember, na natoy ubang ni Saka ang kilay kay naman lang Cebu City, si Mayor Nestor kuno, sige kuno og unya na suspend and then nahitabo na sa tong quake nga butag sa iyo. So na mga tao na may gyud di ay because we all know nga kung kanang mga eskwelahan is also subject to the process of bidding and construction of government contractors. Although kanang mga ilang tagpasaylo daan, di gyud na malikayan, mahugaw na sa datong hunahuna, especially knowing what we know now. Tinuod partner. So karon ang Department of Education dinhi sa Central Visayas naa sila giplano nga mag-construct sila ning gitawag og temporary learning spaces kon TLS. Go, temporary learning spaces maybe kuani siya anha tukuron siguro kilid sa mga eskwelahan nya kining dili sa pasudlan ng classrooms mintras tanto diha ipang-hold ang mga klase sa mga bata partner. Pero akong balikan to imong giingon gahapon ba not gahapon ka man ko the other day attorney. Kinsa man gyud ang finally maka-decide okay naman tanong nga mag-school sa tapuan sa eskwelahan. But the ground itself ba, considering na may mga sinkholes, daghan kaayo, kinsa man gyud ang ultimate nga makaingon nga okay pa ni diri. Or moingon nga ayaw na gyud mo diri kay nabitoy usa ka barangay ba to or portion of San Remigio ba to nga di na gyud siya fit nga puy-an. No, grabe kay kadako ang sinkhole partner. Oh. Yeah, we'll never know kay of course raba sinkhole na mas ilawom sa yuta. So and then so muna hinaot pa unta ang FIVOX ni ingon naman to nga don't rush to kining tabunan ko ning mga sinkhole kay it may not be the wisest thing to do. Dayon ang ato sa mga kagamhanan ingon sila nga kining ilahang sa tawagan ng butang yellow nga line o cordon sa nila nya I don't know partner kung kinsa jud ang mo declare nga safe kana nga lugar. Diba kay dibi ta suitog manghinana wala be LGU ug barangay dili na equipped to decide when it is okay or the soil di ba naman quality so it could be the MGB dili pod Mines and Geosciences Bureau kay sila man toy naka-discover sa sinkholes kana mga soil testing ba. So tan-aw na nato na partner but kining ilang giingon nga TLS ang Cebu may una nga probinsya sa unang probinsya duha na lang ka probinsya sa Region 7. Ang Cebu may unang makakuha aning budget para sa temporary learning spaces. Ang initial ani nga budget na sa 1.5 million per classroom. 1.5 million per classroom unya gituuhan ni or nanghinaot ang Department of Education 7 nga hopefully mo address ni sa damage to classroom infrastructures nga naa sa nearly 4 billion pesos partner. Yeah, kay tan-aw good na sa Mandawi lang daan tulo mga ka school buildings nga gi-declare nga unsafe human sa kining linog. So unsa pa ka dito nga naa gyud dito ang epicenter og
kanang surrounding areas, di ba? Ano yung giingon partner ay sa San Remio 40 kasing calls ang nakitaan sa Bugo 16 and there could be more. Wala pa lang na Yes. kuan. Unya, sakto tim gyud attorney na ayaw mo abuno diha kay di mo kay baw the fact na nilugwa na diha kalit no. Underneath it ba what's going on? So karon si DepEd 7 Director sa Luciano Jimenez Jr. matod niya nga dunay 500 lapas 500 ka classrooms partner ang totally damaged by the earthquake. Samtang 2,000 ka mga classrooms ang nakasinati og mga minor damage dire sa entero Cebu nya. Base sa initial nila nga assessment pod, dunay mga at least 200 ka mga eskwelahan nga naa mahimutang sa didto sa norte nga maudyoy hardest hit by the tremor ang kuan ang ilang nakita. Unya kanang inana sa attorney in the rebuilding process, I think it's important to come up with something ba infrastructure that is not only quake resilient but also typhoon resilient kay kana ba yung area din na, di ba? Sa una bitaw mo man ang nauso ang konkreto kay sa una atong balay mga anak amakan og nipa niya inigtayhop sa bagyo maapektuhan man ta sa ingon ta. Stay na lang yung Sige, habilin. magtukod ta og kuan, magtukod ta konkreto na lang kay bagyohonon kini diri unya kaigo sa linog. Mo yung man sa may patong amakan dai kay di pa to maproblema og linog. Lagi na Asa partner. man gyud ta. Asa man gyud ta mo Asa man lugar gyud ta, ani. So grabe na gyud ang disasters no. Base sa General Appropriations Act no partner 3.5 million ang set aside for one classroom repair and reconstruction. Pero ang full rehabilitation o rebuilding sa mga permanent nga classrooms, this will come in later partner once ang sitwasyon dito sa norte na stabilize na. Nya matod ni Director Jimenez nga ang budget or ang cost para sa pag-rehabilitate og usa ka classroom, major rehabilitation naa ni sa mga 750,000 per unit. Ang minor repairs naa sa 10,000 hangtod sa 500,000 depende kung unsa ka grabe ang in other words mag-involve og kwarta na sa di sa partner and ining Yan dili kikikon. Sa Rosad partner o kikikon pag yun. Kaya kining Manang mga oportunista di man malikayan. So mo na siya partner sa natad sa edukasyon luoy sa bintaw ng mga bata. Yeah, you may not realize it now. Uban, malingaw lang kay way klase. But remember, padung na ninyo, kay it's not our future, it's your futures nga maapektuhan ana niya. Kanang para nako bago pagay taon ta nakabawi-bawi no sa lack of classrooms karon guba na sad gyud hinoon. Guba na sad. Nya unsa pa hilain natong hisgutan partner, ganahan kay padayon sa lokal, nakakadihay bound or unsa man. Wa kay bound attorney. Wa kay bound o arita sa nasyonal. Mga diskayas di na gusto nga mo-cooperate sa ICI. Namoy choice. na. Wala ba ninyo tagaig choice pag decide ninyo nga magkuan mo. Basig ang ano inyong ipabalik sa inyong ipa-restitute ang mga kuan ko no, ang mga nakuha nila ng mga katigayunan. Kung sila mo cooperate, wa na happy si Tita Sarah. Sarah man yung name, no? Sarah og Curly. So, karon ko no, kay tungod ko no sa ilahang pangagpas nga mahimong state witness alang sa flood control corruption scandal karon nahanaw naman ang mag-asawa nga silang Curly o Sarah Diskaya will no longer cooperate diha sa pag-imbestigar sa Independent Commission on for Infrastructure on ICI. Matod nila si Executive Director. Tana ko ani attorney. Ang ilang magyud ilang gi-invoke their right against self-incrimination niya. Makadungog man gyud ni permi attorney sa mga Senate, Congressional Inquiry, I invoke my right to self-incrimination niya. Gado man gyud kabi. Unsa man gyud I invoke my right to self-incrimination. Pwede ba din nato magamit sa mga regular nga mga may gani part. Grabe sa nang right to self-incrimination, right against self-incrimination. Dili discrimination, char. Right against self-incrimination. Unsa man ni siya?
Well, kining right against self-incrimination, this is a right granted under the Constitution. Nga, kung ikaw naaka under sa custodial investigation or you are an accused in trial, once nga pangutan-on ka diha og pangutana nga you think will incriminate you or will make you appear or sound guilty for the crime charged, then pwede na nimo nga dili na nimo tubagon nga pangutana. Kunya kung guilty ka, na di kay katungod nga mo deny ana kung in the first place guilty ka. Oh, then it must be proven by some other means, by the so di prosecution. nimo ihatag ang opportunity sa imong kaatbang aron mo mulansang nimo. Maro malansang nimo. So kira na eh. But kani partner, right? Katubitong na may mga Rolls Royce woman minakao sa kay appeal. Bawi lang But ba? ang ingon man sa Supreme Court partner, kining right against self-incrimination, you can invoke this only in a criminal proceeding. So di pwede diri. O kani, kuan man na, Special inquiry in aid commission of man eh. legislation, kini kay, investigation man nga wala sa korte. So, I don't know if... Wala nila apply imong giingon attorney, pero ang iyang giingon attorney no maong naabot siya ng puntuha siyang kinabuhi kay nakakita ko na sila interview ni ICI Commissioner Rogelio Singson bitaw. nga niingon wa pa kunoy bisag usa nga mo qualify nga makonsider nga qualified as state witness. So pagtan-aw nila uy wa na tay chance ani. Di ba? Mo to ni back out. Bisag ako sad partner kay of course kung ako ganahan ko mo state witness, dapat kay naa sa ko'y makuha nga kining kuan guarantee from the government niya kana di ay itong manabla na lang sad siguro ko kung kuan kitang tanan na lang. Pero naingon man to si Hosaka na ang mga hingimo ko na sa mga diskayad, it doesn't matter if di na sila mo tombong kay nam sila mga testimony ug affidavit unya ang nadawat nila nga mga pinanumpa ang pamahayag igo naman kuno for the case build up batok adtong mga nalambigit sa anomaloso nga flood control projects. So mao lagi na basta maka-execute ang affidavit, but what if baliko na sana kay pwede man jud ka mag-execute na sa kag another affidavit revoking atrason withdrawing your previous nga affidavit, but tanaw na to para na kuno ato mga kongresista ba why can't we come up with a law kay mura maghimo na lang na nga katawan na practice ba gibinuangan na ang hustisya ba. Why don't we come up with a law nga muhatag og harsh penalties against those kay di ba di ba na perjury attorney kung perjury if you're lying under oath kung namaka ka diha nya of course unless kanang kuan under duress ka pero kana mo man na ilang favorite nga reason kay kuan I was not in my right frame of mind mo sa gitudlo sa law grade first year pa lang gi-intimidate kuno sila or nahadlok or out of fear na pressure. So mga mao na ilang kasagaran nga rason, but well if you have proof nga namakak ni sila that because the statement is under oath, then that is pwede na siya nga kuha nga kaso partner, pwede sa kasuhan because that's an affidavit, a sworn statement. But mo lagi ni karon nga mga diskaya, the diskayas are sakto man sadto bisan pag dili na sila mo cooperate humana man ang inquiry in aid of legislation ya dayon naka-execute na sila og mga affidavit. So what more ang ilahamang isulti dito sa ICI? Dawit naman sila. So kana ang ombudsman sad matud sa ombudsman nga no tell all, no state witness. So mo na yung giingon so condition sa ombudsman nga di gyud mo ma-appeal og consideration kun di mo mutugas tanan. Pero magkuan mo ana, mag chicken and egg mo. Mao gani partner kay sao naman lang ni, but hopefully kini this is just part of the setback sa investigation and may unta nga dili ni makaderail sa ultimate nga kuan bitaw paagi sa or proseso nga atong gi-hope nga adto ni siya mo lead yun sa pag-file og mga kaso. Mao man ilang giingon partner nga mag-investigate sila as an independent body. So may unta nga nasad sila makasuhan. Bitaw kay kanang para nako kinahanglan gud kanang na-appeal na gud siya sa cheering sa pep squad sa UP. Cheering sa pep squad. Appeal na silang cheer dance attorney nakanaka. In fairness, I like, di ba? They should always be reminded nga dili pwede limot-limutan lang kay murag lahi man. Unsa man ni partner kining cash clerk ka sa treasurer's office nya dili mo i-remit ang 3.3 million nga buwis. Kabatong balita ni unsa na no? Ni Ma'am Mary Rose.
Oh, dunay usa ka cash clerk diha sa Mandawi City Treasurer's Office partner karon. Of course kini gi-dismiss ko na siya from government service after being found guilty of gross misconduct, etc. Kay wa ko na lagi Unay. Sama na qualified kung di ba na qualified theft? Mo na ron ako pangutana partner. Actually that can be malversation of public funds. Kay kuan man. Accountable officer magud siya partner niya, maybe gi-misappropriate niya ang funds. Mo na akong pangutana karon kay when nahisgutan nga criminal charges against that cash clerk. Puro ra government service. Napaday ko chance. Oy kay santok man sa kung huna-huna nga di ba na qualified theft? Char. Oh. Pwede siya partner. Eskwela na de ko anyo. Ala. No. From master to doctor, No, juris doctor, dayon. Unya unsa man ang attorney nga murag lahi man anya ngano man sad nga dili answerable ang head of the treasurer's office kay kanang that's something else, di ba? No. Isa sad ang head of the treasurer's office at that time kay ato lang klaruhon kani magud nga cash clerk under ni siya sa katong last nga admin pa no. Ang mga si kuan attorney Regal Oliva. was he kuan Kung time ni Jonas Cortez, yes. Oh, time pa mo kuno ni sa previous nga admin niya dayon do na nay mga reports ato, and then eventually ang bagong nga admin ilahan na yung nag-conduct ang City Legal Office, ang bagong City Legal Office ipatubag, ipa-explain ya mo kuno nga kining didto gyud na find out nga oy wa man giremit ang 3,342,255 pesos and 70 centavos in public funds nga na-collect ng mga business and occupational tax payments. Kung na, internal audit ang nakapangita partner. So sang buto anong wala nganli partner, uso na jud kana ron no. Dili na gyud panganlan, dili na ipakita. Bakit? Bakit ganun? So mausa na partner. Dali ko'y nabasahan gapon attorney nga ang ICC judge ni disqualify ni ICC prosecutor Khan sa kaso ni Duterte. Oh, bitaw. Kay tungod ko no dunay possible conflict of interest. Wala kay ko nakabasa nigawas man sa Reuters, more exclusive nila ba? Oh. Nahibong lang ko, murag usa man eh. Katong si Khan bitaw disqualified. Wa ko nakabasa unsa day reason nga nung dunay conflict of interest. Kay ila ni sila ni kuan. Ambot nga ano bitaw kay naagian ra man to nako ato na yung pangitaon bi. Oh, ato pangitaon. Niingon sila nga nilang gi-disqualify from the war crimes case against former Philippine President Rodrigo Duterte due to a possible conflict of interest. This is considered another major blow to Khan, who stepped aside in May amid an ongoing UN inquiry into his alleged sexual misconduct and has now been barred from taking part in the Duterte prosecution, the only major active case pending at the court. So, ang iyahang, asa na ni? Iyang defense, ang defense dahil ni Duterte mo, naningkamot nga ma-disqualify si Khan kay ang iya ko ng involvement in communications to the court from victims of Duterte's war on drugs was a conflict of interest. Dapat ko nawa siya further role in the case because he represented the Philippines Human Rights Commission in naming Duterte as a top suspect and could therefore not conduct an impartial investigation. Maunay kopya nga nakuha sa Reuters. Okay. So, one of the prosecutors, si Karim Khan, na-disqualify. But ang ipasabot diri sa ICC partner sa ilahang 19-page ruling ko, no, maingon man nga, ICC stated that it did not consider actual bias. So, there was no actual bias. Nalay maybe potential nga conflict of interest or maybe dili makahatag yun og kining objective ba nga kuan ya kay bawo ka aning ICC nga these are sensitive cases man ilang ipanghandle niya lisod na kung naay masulti, so kana gi-disqualify karon si prosecutor Karim Khan. But I actually like that ruling because it shows nga way pabor-pabor, way pili-pili. Oh, dili man ingon nga pabor tanan sa prosecution dito sa ICC kay katubit tang for example ang pag-delay sa proceedings. Ang katong confirmation sa charges supposedly nga pagka September 21 wala gidayon upon the request sa defense. Pero lang nabawi ra sad later on kay nagpagawas man dayon og resolution nga kining sa to ang latest resolution nga kining si Presidente Rodrigo Duterte katong tulo ka charges against him nya kining katong wa gi-grant ang petition for interim release. Yes. So
Mona, which are major kuan sad no? Major developments in the case or to the case. So mona siya partner. Anya, asa pa ka? Napakay national? Mura naman taaning maglayat-layat. Gadto nga rin. No, naman because to, I partner. want to ask you something. Oh, sige. As a lawyer, Charis. Alam na, nasa As a lawyer. mag-resit na sa No, because Dapat akong resit. curious ko ba kay nangagubot man gud sila aning Mayor of the Night, ni Oh. Mayor Tommy Osmeña, o Hindi ni ni Mayor of the Anya Night. niingon man si Mayor Archibald. Kani ba Cebu City is very kanang colorful lately, no? Kanang mausad na resulta kung ang imuhang composition dili usa lang ka grupo. Variety, So diverse. gikan sa night market nga nagtigi ang abogado ug dili abogado si Kinsa man na sila? Konsehal June Alcover nga gitigi usab ni ingon magud si Konsehal June Alcover kanang night market illegal. Giingnan sad siya ni Konsehal Bebs Andales nga kinsa man ka para mo ingon nga illegal, di man ka pwede mo gamit og term nga illegal kay di man ni korte. So kato sang Mayor of the Night murag nagtigi sad sila maayo ato daghan sa kay sila yaw-yaw kay ngano kuno di ba day kuno kamao si Nestor Archibald nga mo'y kasamtangang mayor nganong kinahanglan gyud nga magbutang og Mayor of the Night. Unya naabot na sila sa punto nga kung imo kunong tan-awon wala gyud kuno kay makit-an din na sa local government code nga nagbutang og Mayor of the Night. So kanang why is it such a big deal? To me basta walay lagi pagawas nga pundo for additional expense. Okay ra, but kana ba attorney, will that create confusion? Will that also create ka ng duplicity? Kay ningon man siya dili man ni titulo ningon ang official statement ni Mayor Nestor Archibald is kaning Mayor of the Night program dili ni title for another mayor of Cebu City. Niingon siya nga ang intent kuno ani kay tawag ni Pastor June Alcover, Konsehal June Amigo Alcover. Ingon man siya unconstitutional na and impractical. Kaning tan-aw na ko aning Chito Aragon may kay ni mo dagtambag ni Konsehal June Alcover. Pre. Mauday na di ang advisor di ay si Sir Chito di ay. Pati man gyud ni mo busy man gyud kay mo Busy kay. pre. So niingon si Ganong unconstitutional man kuno og illegal. niingon si Mayor Nestor Archibald nga murag napula na siya sa mga pamayag ni Alcover nga being posted online. Niingon siya nga while it is valid matod pa to question the initiative's constitutional basis and framework details, kaniunta pwede raw tanig internal lang kaysa ipabutang gyud nga to online at to gyud mo maglalis niya. Nagkatawa ko kay si Dr. Alice Utlang, kanang city veterinarian. I've worked with her, no? She's really very vocal, but she's also a hard worker. Di gyud ka mga questions. So, nabot sad sa point nga, i-comment naman sa good si Kugihan kay si Konsehal Alcover og comment online, mga post, even ni Mayor Nestor, even ni Tami Ana. Gitubag sa siyang kanang Dr. Utlang nga, Sir, mangutana lang ko ni Sir ba nga nang di man magstorya. Magkuyog nga sila pirmi, no? Naaraman mo sa City Hall. So giyon si Mayor Archibald nga, kining Mayor of the Night project ni dili ni nga si Tami mo'y magmayor. Mao gid ni mong gisabutan panahon sa kampanya. Ang concept ani para makatabang sa mga empleyado nga nagtrabaho sa BPO kanang sa IT Park ug sa Cebu Business Park mga 250,000. Pero ako as a corporate worker, Char, I appreciate this actually kay ang uban kinahanglan pa mulibog mo half day para mo process sa ilang mga lisensya nga nga expire and all that. So as to whether makatabang ni og di para nako makatabang ni kay di man tanan makagawas-gawas, no? Ang uban ilang i-allocate ilang leave for other things. Sa adlawan matug na lang ka kung ikay taga BPO. Or kung ikaw magkatrabaho ka kay na pwede ko gabi ikaw mo transact, di ba? So kanang gubot kay sila na unsa man gyud mo tanaw attorney. Kanang Mayor of the Night. Mo lagi na unsam day pambuhaton ana partner mo issue og mga permits mo. Lain, mura lagi gigather ang mga offices nga mo make og kanang night shift nga government offices para makaatiman sa needs sa mga tao niya. Ang concern man gud ni Alcover, I think the unconstitutional came from the allegation nga wala man ni collective approval from the council, especially kanang walay resolution nga nag-approve sa Mayor of the Night initiative itself. Okay, so mo na atod pa niya unconstitutional kay walay approval gikan sa council. But what is it? Is it a piece or is it just a mere project as what Mayor Archibald is saying, or is it a
kuan, is it kining kinahanglan gyud nimo himo ang resolution or ordinance nga because it's a Interagency. exercise of police power by kana. the LGU, because if exercise of police power pwede paagi sa sanggunian. Pero unsa man na siya for police power ba na siya? And also, kung need pa ba na, considering nga ang iyang purpose lang, coordination with national government agencies, kung set up og mga serbisyo, og mga office, og structure sa employees. Kinahanglan pa ba og muagi og resolution sa council? So mao na nga murag administrative work raman siya, part raman siya sa trabaho sa ehekutibo. So nganong kinahanglan pa man siya mo undergo sa approval sa city council. So wala pa man say kaso, so karon padayon na mo siya sa Facebook. Lantugi na siya. Pero ningon si Mayor Nestor nga, migo man ni Gonzalo Archival, kay kuban sa Binas Council. And siya, we are for the good of the people, pero yan giawag ang mga opisyal. Kung pareha sa inyong sentimento, ang lingkod ta, ato ning tubagon ang mga concerns. Kaysa magsigitag himo ani nga public issue ko, no? So magkuha tag half-baked nga information. Atong i-privilege speech. But it's a privilege, so privilege speech man. Ang ako asa diha partner ba kay of course naa kay buhaton ni kagabi, so makinahanglan sa kag employees, makinahanglan sa kag budget swelduhan nimo imong mga employees. So diha rang laay. Ang pangutana diha ngano man ang mga adlawan dayng employees dili makabuhat ni ini and justified ba nga mo shell out tag extra funds, or can we perhaps cut it in half, considering nga ang ubang mga tao will do it in the evening. So kung napo ang imong staff anang opisina o di ang napo pa jutiha ang 5 pa jutiha kaadlawan, ang 5 kagabi. But nagyapon ay gamayng extra kay na night differential. No, so kana ato nang kuano niya. Wala na sila ninyo kasaba sa din yung duha oy. Tibi mo consultant ay ko no si kuan Yes, already Sir Chito ang consultant. Dali oy Sir Chito is really staff ni Consel Alcover. Amo gani, lagi konsulta kuan lagi siya, staff gyud siya ni. Staff siya. Sir Alcoverde ay. But to me I like this because at least ba kanang dili gani kanang checks and balances. naa gyud checks and balance. Mo na importante. Mo nang para nako nakakita nako sa wisdom anang dili straight ang voting. Tinuod. Kay wala na may kuan ninyo, wala na maka saway, wala na maka-regulate ba? Self-regulate. Yes. Wala naman tay igong oras partner, mao na to. Sige, ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Matag binuha, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayon o mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga gayon, kita dili makasabot kung ngano miyabot ka nato kining matangas sa kasakit o kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon lang sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat may tabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay may tabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kag itugot alang sa usa ka mayong katuyuan. May son mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langitong Amahan, dili na mo matungkad kung ngano nga
Sa mong pagsunod kanimo, magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw, nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong